sa panahon natin ngayon, yung sinasabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, verse 6 hanggang 7, may mga tao tayong alam natin na sa sobrang talino, sa sobrang pagmamarunong, kinakalaban na yung kapangyarihan ng Diyos. Kung ano yung existence na patunay na mayroong Diyos, binabalik nila parang dun sa pag gusto nilang patunayan o patalinuhan na meron sila. Katulad ng mga, sabi natin mga scientists, hindi sila naniniwala sa Diyos. So, ayun yung isa sa mga halimbawa. At dahil sa sobrang talino minsan ng tao, katulad ng may mga pangkatang panreligiyon na hindi naniniwala sa Diyos, katulad ng atheist, mga ganun. So, isa yun sa mga masasabi natin na hindi nila kayang tanggapin yung kapangyarihan ng Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan. Although nandiyan na lahat, meron ng mga proof na totoo yung salita ng Diyos dun sa mga kwento na nababasa natin sa banal na kasulatan na hanggang ngayon ay nagpapatunay, pero may mga tao pa rin na binabali yung katotohanan. At ayon sa Isaiah chapter 26 verse 4, magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. At sa Jeremiah chapter 17 verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Yun yung sinasabi natin kanina, kasi bilang tao, iniisip natin, meron tayong mga plano na kaya ko to sa sobrang excited natin minsan, sa sobrang gusto natin isang bagay, nakakalimutan natin na isang guni sa Diyos. Nakakalimutan natin na ipagpa sa Diyos yung mga plano natin, kahit yung mga personal na bagay na ginagawa natin sa araw-araw, na pinaka-importante sa lahat sinasangguni natin sa Diyos, pero nakakalimutan natin minsan. Pero ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-isip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ngayon, kung yung gawa natin ay hindi align o hindi karapat-dapat dun sa kautusan ng Diyos na gawin natin, ano pang i-expect natin kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Kung yung mga naniniwala nga, sabi nga nung sa talata, kalimutan ko lang kung ang talata yun, na yung banal, kumbaga yung mas mabuti nga, bahagya pa makapasok sa karian, paano pa kaya yung mga taong gumagawa ng masama at hindi sumasangguni dun sa kautusan ng ating Panginoon. So ano yung ipapakita natin ngayon, yung pagkakaiba ng mga taong nagtiwala talaga sa Panginoong Diyos at yung taong nawala ng pananampalataya at kung ano yung nangyari sa kanila. Isa sa halimbawa dyan ay si Job. Ayan. Alam naman natin yung kwento na kabuuan ni Job na kung paano siya sinubok ng Panginoon, kung hanggang saan yung pananampalataya at kung hanggang saan yung tiwala niya sa Diyos. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya, ayan, katulad niyan, nagkaroon siya ng matinding karamdaman, apektado yung kanyang kalusugan, at lahat ng kanyang mga anak ay namatay. So ganun kabigat yung naging pagsubok kay Job nung mga panahon na yan. At makikita natin sa picture yung asawa niya, yan yung sinabihan siya ng asawa niya na hanggang kailan ka maniniwala at mananampalataya sa Diyos mo. Naghihirap na yung katawang lupa mo, namatay na lahat ng anak mo, lahat ng ari-arian mo, wala na. Pero nananampalataya at naniniwala ka pa rin sa Kanya. Pero anong ginawa ni Job? Ayan, pinandidiringan na siya halos lahat, diba? Gaano kasakit sa pakiramdam yun bilang isang tao? Yung makikita mo yun, nasa paligid mo, pinandidiringan ka na, ayaw ka nang makasama, nilalayuan ka na ng mga tao. Mahirap po yun kung ilalagay man natin sa sitwasyon natin ngayon. At yan sa aklat ng Job 1 verse 21, makikita natin kung paano pinatunayan ni Job yung pananampalataya at yung pagtitiwala niya sa Diyos sa kabilangan ng mga nangyari sa kanya. Sabi diyan, sinabi ni Job, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Amen po. Nakita natin sa latest part ng buhay ni Job, kung ano yung naging buhay niya na masarap na sagana bago siya nagkaroon ng ganitong pagsubok, mas naging doble at triple pa yung biyaya at pagbapala dahil din sa tiwala at pananampalataya ni Job na pinakita niya sa asawa niya, sa mga taong kapaligid sa kanya, at pinatunayan niya talaga sa Diyos yung kanyang paniniwala dun sa kapangyarihan ng Diyos na kayang baguhin o masigitan pa kung ano yung mga bagay na mayroon ka sa nakaraan. Ayan, ito naman. Kwento ni Abraham at ni Isaac. Pasukin natin yung mga ilang karakter lang na nagpapakita ng tiwala at pananampalataya nga na pinag-aaralan natin sa umagang ito. Kaya si Abraham at si Isaac na makikita natin dyan, sinubok din siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na ialay, no, yung kanyang anak. Nagdalawang isip pa dyan si Abraham o hindi. Kasi malakas at matindi yung pananampalataya ni Abraham sa dakilang Diyos. Kaya ginawa niya yan. Pero anong nangyari? Dahil nasa pananampalataya na meron siya dun sa pagtitiwala niya sa kapangyarihan ng Diyos, dumating yung anghel at pinalitan ng tupa yung alay na sabi ng Diyos, sapat na yung ipinakita mo na pagtitiwala mo at pananampalataya mo sa akin. Kaya nandun yung tupa na nasa likuran niya, ipinalit, sumabit sa tinik, yun yung naging hain doon sa oras na yan. Kaya makikita natin yan sa aklat ng Genesis chapter 22 verse 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Morea, ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. So dito sa chapter 22 sa verse 17-18 ng Genesis, basahin ko lang sa saglit. Ay ganito yung nakalagay. Dahil nga dun sa pagtitiwala na ibinigay ni Abraham, sabi dito sa verse 17, chapter 22, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamti ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. So, bale, yun yung naging blessing o biyaya na natanggap ni Abraham na ginawa siya ng ama ng mga bansa dahil dun sa ipinakita niya. At ito naman, si Daniel na yung na makikita natin yan sa chapter 6 ng aklat ng Daniel. Nandito yung kabuuang kwento niya na itinikom na maanghel yung bunganga ng mga leon ng oras na ipapalapan na siya kasi diba, hinatulan siya dito na ilaglag dyan sa lipo ng mga leon na yan dahil sa batas noon ng Media at Persia na yung mahuling mananalangit magkakaroon ng ibang Diyos bukod dun sa hari ay ilalaglag doon. Kaya inilaglag siya dyan, tapos siniraduhan yung butas, pero nagulat sila pagbalik, buhay pa rin si Daniel. O ganun yung naging epekto dahil sa kanilang mga pagtitiwala at pananampalataya na ibinigay. Tapos yan din yung kay Moses, yung paghati sa dagat, nakasama niya yung mga taga-Persia noong panahon na yan. At yung kay David at Goliath, na kung saan hesitant pa yung si Haring Saul nung time na yan, na matatalo mo ba yung yung mandirigma na yun na si Goliath sa sobrang laki nun, di ba? Pero anong nangyari? Dahil dun sa kapangyarihan ng Diyos na ibinigay kay David, natalo niya si Goliath. So nakalagay dyan, the three most important lessons we can remember from David versus Goliath. The Lord will be with you. Faith in Lord brings courage. With God you can do impossible. Which is totoo yung nakalagay dyan. Dahil nga wala namang imposible pag sa Diyos tayo naniwala
pag ipinagpasa Diyos natin lahat ng plano o ninanais natin sa buhay.